Ayan, magandang araw po mga idol at mga kababayan. Meron na pong resulta yung ginawang bicameral conference kagabi, June 11. O ito po, babasahin ko po yung post nitong bagong SK, bagong Pilipinas, 17 hours ago. Ito po, breaking news. BICAM finalized term limits for barangay and SK officials. A reliable source has confirmed that the Bicameral Conference Committee has reached a final decision on the term setting of barangay and sangguniang kabataan officials. Ito po, barangay officials, 4-year term, maximum of 3 consecutive terms. Incumbents on their third term can no longer seek re-election for the same position. O, ito naman po yung sa SK. SK officials, 4-year term, strictly 1 term only, no re-election. So, yung next barangay and SK elections are officially scheduled for November 2026. Yan po yung final na version ng isinagawang bicameral conference na yung barangay and SK election ay gaganapin daw sa November 2026. Pero anong bill kaya yan mga idol? Sapagkat yung dala po ng Kongreso ay House Bill 11287 na ang gusto po nila ay sa 2029 po ganapin yung eleksyon. At yung dala naman po ng Senado, ang gusto po nila sa 2027 ganapin yung eleksyon. Parang ano lang parang ganito. Yung dala ng Senado ay pansit at yung dala ng Kongreso ay champurado. Pero nang yung idilapag sa hapagkainan ay bakit naging spaghetti na? Sapagkat ito, next barangay and SK elections are officially scheduled for November 2026. Wala sa dala ng Senado, wala sa dala ng Kongreso, kundi yung kanilahong na-finalize ay yung November 2026. So next year po magkakaroon daw ng barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Yan po yung final na version. So ang aabangan na lang po natin ay kung mapipirmahan ba, kung malalagdaan ba ito ng ating Pangulong si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So ngayon po ay basahin po natin itong post ni Senator Amy Marcos. Ito po yung kanyang sabi. Sa wakas, matapos ang pagkahaba-habang debate, pagpapalit-palit ng isipan na halos umabot sa bunuan, mapopospon na rin hanggang November 2026 ang barangay at sangguniang kabataan elections. Hindi man natin nakamit lahat ng inaasahan, ngunit sa wakas kahit papaano napospon. Yan yung kanyang sabi. Pinal na 4 na taon na ang termino ng mga halal sa barangay at SK officials. Hanggang 3 taon, hanggang 3 sunod na termino lang ang pwedeng itakbo ng mga barangay officials, habang 1 termino lang ang itinakda para sa SK o sangguniang kabataan. Marami mang humarang, sa huli nakinig din ang kinaukulan. Mahirap talaga para sa COMELEC kung itutuloy pa ang halalan ngayong taon. Labis ko ring ikinagagalak na ibalitang tuloy na tuloy ang eleksyon sa BARM ngayong Oktubre. Sa wakas, tunay ng magiging autonomous ang BARM. Magkakademokrasya na ang ating mga kapatid na Muslim. So para mas malinaw po mga idol at mga bayan, mas maiging pakinggan po natin itong ating senadora na si Amy Marcos. Ito po. Here
Hearing none, motion is approved. Senator Marcos is recognized. You may proceed, ma'am. Thank you very much, Mr. President, Majority Leader. As a result of the bicameral conference on the term of office of barangay officials and members of the Sangguniang Kabataan, I have the honor to submit a copy of the conference committee report with the joint explanation on the disagreeing provisions of Senate Bill 2116 entitled An Act Setting the Term of Office of Barangay Officials and Members of the Sangguniang Kabataan for Other Purposes, and House Bill number 11287 entitled An Act Fixing the Term of Office of Barangay and Sangguniang Kabataan Officials and Changing the Period of Office from 3 years to 6 years, amending for this purpose Sections 42 and 43 of Republic Act 7160, otherwise known as the Local Government Code of 1991 as amended. After much debate and yes, virtual on-the-mat wrangling, may I share the salient points in its final form. Pasensya po, SKL, share ko lang. 4 na taon, uupo ang ating mga barangay officials para sa termino na hindi hihigit na 3 beses in the same position. Ayun. Pagkatapos, yung mga SK officials, iisang termino lamang in the same position din. Pagkatapos, ang nakatakda na susunod na regular barangay and SK elections ay sa unang Lunes ng Nobyembre 2026 and every 4 years thereafter. Doon po tayo nagkasundo at maraming salamat at sa wakas na postpone din. Sana'y matuloy na nga ang farm election sa Oktubre. Mr. President, I now move that we approve and ratify the Conference Committee report on the disagreeing provisions of Senate Bill as stated 2816 and House Bill 11287 on the term of office of barangay officials and the members of the Sangguniang Kabataan. I so move. So, ayan po mga idol at mga kababayan ha. Meron na pong final na bersyon sa ginawang bicameral conference. Kaya ngayon po ay kunin natin yung panig ng COMELEC. At ngayon nga po ay mapapakinggan po natin yung chairman ng COMELEC na si Chairman George Garcia. Ito po, pakinggan po ninyo. Dapat nating maintindihan na ito ay political decision at syempre hindi pa pwede makialam ang COMELEC sa political decision, lalo na ng ating legislative department. At syempre, ginagalang natin yan at kung ano naman yung mapagkasunduan nila, syempre sa tatalima, susunod lang ang commission election, lalo pati ito pagpapaliman ng isang halalan. Sa kasalukuyan, syempre, ito ay panukalang batas pa rin lamang naman. Ito ay bicameral conference committee report na inapprove ng ating tataas na kapulungan at mababang kapulungan at hihintayin natin kung ano ang magiging aksyon ng ating kagalang-galang na Pangulo kung ito ay pipirmahan niya at magiging batas. In the meantime, magkakaroon kami ng isang emergency meeting, yung lahat ng mga tauhan natin, opisyal ng Commission Election sa isang linggo upang mapag-usapan ano yung mga bagay na kinakailang ihinto muna namin yung preparasyon. Halimbawa, yung tinatawag natin procurement. May mga kagamitan na hindi kami dapat bumili muna o i-procure dahil baka po kasi ito masira, katulad halimbawa na indelible ink. At meron din naman po ng mga bagay na kinakailangan namin ipagpaliban. Halimbawa, yung registration of voters na dapat ay July 1 to 11 lamang, maiksing panahon dahil nasa barangay and SK elections ng December 1. Pero kung ito'y maririsa talaga sa November, marapat din po siguro na ito ay amin pong i-reset upang mas pahabain natin ang magiging registration. Maaari maganap ito sa October after po ng Bangsamoro Parliamentary Election, natatagal ng mga hanggang Agosto naman ng susunod na taon. Medyo mahaba-haba na period na yan. At syempre, para sa kaalaman din ng lahat, mukhang kakailanganin namin mag-reassess at mag-review ng budget namin para sa Bangsamoro Parliamentary, para sa barangay and SK elections. Sapagkat bagamat meron kaming budget na nailaan para po dyan, magkakaroon ng tinatawag na continuing appropriation. Madadala itong budget na ito sa susunod na taon, pero syempre kakailanganin ng dagdag na budget naman sapagkat pag dumami ang botante, dadami ang bilang ng presinto, dadami ang bilang ng mga election para paraphernalia na kakailanganin gamitin natin sa araw ng eleksyon. So yan po yung panig ng COMELEC mga idol at mga kababayan. Pero wag ho kayong mag-alala sa mga nagbabalak pumakbo sapagkat hindi pa naman talaga pinal na batas yan.
yan po ay nakadepende pa rin sa ating Pangulo kung ibebeto ba niya o kung pipirmahan para maging ganap na batas. Yan pong naging final na bersyon sa ginawang bicameral conference. So yan po yung aabangan natin mga idol at mga kababayan. Kaya po. So maraming salamat po sa inyong panonood at ingat po tayong lahat. Bye-bye po.